Ka-Express, paano kung ang susunod na NBA opportunity ni Kai Sotto ay manggaling sa isang organisasyong kilala sa paghubog ng mga manlalarong hindi agad nabibigyan ng malaking pagkakataon. Pinag-uusapan ngayon ng ilang Pinoy basketball fans ang hypothetical fit ni Kai Sotto sa Miami Heat. Pero kailangan nating linawin, wala pang kumpirmadong offer, invitation, workout o kontrata mula sa Miami Heat para kay Kai. Ang mga kumakalat na post ay nagsasabing inimbitahan na siya ng Miami ay hindi suportado ng official na announcement mula sa Heat o sa NBA. Gayunpaman, may basketball reason kung bakit interesting pag-aralan ang posibilidad. Sa kanyang 2025-26 Japan B-League campaign, nagtala si Kai ng 13.1 points, 9.4 rebounds, 3 assists, 1 block kada laro, habang tumira ng 52% mula sa field. Ipinapakita nito na hindi lamang siya isang 7-3 target sa ilalim. Marunong siyang mag-screen, gumulong patungo sa rim, mag-abot ng bola mula sa high post at humanap ng cutter. Ang Miami offense ay kilala noong nakarang season sa mabilis na galaw, cuts, drives at unselfish passing, isang pagbabago mula sa sobrang pagdepende sa conventional pick and roll. Dito maaring maging interesting si Kai bilang malaking screen setter, lob threat, rebounder at secondary passer. Pero hindi ibig sabihin na automatic siyang NBA ready. Kailangan patunayan ni Kai na kaya niyang depensahan ang mabilis na perimeter actions, manatiling healthy, tumakbo sa mataas na tempo at maging consistent sa outside shooting. Hindi pa ito balita tungkol sa pagpirma, isa itong basketball fit analysis, pero sa kombinasyon ng size, touch at passing ni Kai, hindi imposibleng maging intriguing developmental project siya para sa isang organisasyong tulad ng Miami Heat. At kapag sinabing Miami Heat, ang unang pumapasok sa isip ng mga basketball fans ay disiplina, conditioning, defense at tinatawag nilang Heat culture. Hindi sapat sa Miami na matangkad ka lamang o may magandang highlights. Kailangan mong kayanin ang physical preparation, mabilis na decision-making at walang tigil na movement sa magkabilang dulo ng court. Kaya ang tanong, meron bang basketball tools si Kai na maaring magustuhan ng ganitong organisasyon? Ang sagot ay oo, pero kailangan itong ilagay sa tamang perspective. Unang-una ay ang kanyang size. Sa taas na 7'3", natural na nagdadala si Kai ng vertical dimension na mahirap ituro. Kapag maayos ang kanyang screen at makakuha siya ng isang hakbang patungo sa ring, pwede siyang maging lob target o deep post finisher. Hindi kailangan tawagan siya ng maraming isolation plays. Sa tamang sistema, sapat nang maging mahusay siyang screener, roller o defensive rebounder. Napakahalaga nito sa isang offense na gumagamit ng cuts at mabilis na pagpapalitan ng posisyon. Kapag ang depensa ay nakatutok sa penetration ng mga guards at forwards, maaring maiwan ang malaking manlalaro sa dunker spot. Dito magagamit ang haba ni Kai para tapusin ang trap passes, offensive rebounds at alley-oops. Ikalawa ay ang kanyang passing ability. Ito ang aspeto ng laro ni Kai na hindi gaanong napapansin ng mga casual fans. Sa 2025-26 Japan B-League season, umabot siya ng 3 assists kada laro, magandang numero para sa isang traditional size center. Hindi naman ibig sabihin nito na kabantay na niya ang elite NBA playmaking centers, pero nagpapakita ito na kaya niya makakita ng teammate mula sa high post, magbigay ng handoff at maglabas ng bola kapag dumating ang double team. Sa Miami-style movement offense, mahalaga ang big man na hindi pinapatay ang flow ng possession. Kapag natanggap niya ang bola sa elbow, kailangang mabilis siyang pumili. Hand-off ba? Backdoor pass ba? Swing pass ba? O diretso sa ring? May flash si Kai ng ganitong court awareness. Isipin natin ang isang simpleng sequence. Magbibigay si Kai ng dribble hand-off sa isang shooter. Pagkatapos ay mag-roll siya sa gitna. Kapag sumara ang help defender, maaari niyang ipaso sa corner. Kapag hindi sumara, maaari siyang dumiretso sa rim. Kapag nag-switch ang depensa, maaari niyang gamitin ang height advantage laban sa mas maliit na defender. Ikatlo ay ang kanyang shooting touch. Kailangang maging maingat tayo rito. Hindi pa dapat tawaging established NBA three-pointer shooter si Kai. Sa official na Japan B-League numbers noong 2025-26 season, limitado ang kanyang three-point volume. Nasa 20% lamang ang conversion niya mula sa labas.
Mas maganda ang kanyang overall field goal percentage na 52% dahil malaking bahagi ng attempts niya ay nanggaling sa loob. So, ibig sabihin, ang shooting feat ay hindi pa tungkol sa pagiging automatic stretch 5. Mas tamang sabihin, may soft touch at shooting foundation siya na maaring i-develop. Nakikita sa kanyang laro ang touch sa short jumper, free throw area at ilang pick and pop attempts. Kung mapapataas niya ang consistency at bilis ng release, maaari niyang mapilit ang opposing center na lumabas sa paint. Kapag mangyari yun, mas maluwag ang driving lanes para sa Miami's attacking players. Pero hindi lamang offense ang magiging basihan. Ang pinakamalaking examination para kay Kai sa NBA level ay depensa. Sa Miami, hindi pwedeng laging manatili ang center sa ilalim. Kailangan niyang makipag-communicate sa pick and roll coverage, bumalik sa rim, sumabay sa transition at minsan ay lumabas laban sa mga guard. Dito papasok ang conditioning, lateral movement at defensive awareness. May natural shot altering presence si Kai dahil sa kanyang height, pero mas mabilis at mas space ang NBA kumpara sa Japan D-League. Ang isang maling hakbang ay maaaring maging open 3, layup o foul, kaya bago sabihin perfect fit, kailangan muna niyang patunayan na kaya niyang manatili sa court laban sa 5-out offenses. At ang magandang balita, ang Miami ay may reputasyon bilang demanding developmental environment. Hindi nila kailangan gawing star agad si Kai. Maaaring magsimula ang value niya sa pagiging situational big, isang manlalarong magbibigay ng size, rebounding at interior finishing sa limitadong minutes. At sa ganitong role, hindi kailangan gumawa ni Kai ng 20 points. Mas mahalaga ang solid screens, tamang rotations, secure rebounds, mabilis na passes at efficient finishes. Yan ang dahilan kung bakit may logic ang usapan. Hindi dahil may kompirmadong Miami offer, wala pa, kundi dahil ang unique combination ng kanyang size at passing feel na nagbibigay ng isang developmental profile na maaaring pag-aralan ng NBA teams. Ngayon, narito ang malaking komplikasyon. Ang Miami Heat ay hindi isang team na desperadong naghanap ng starting frontcourt star. Sa 2026 offseason, gumawa ang Miami ng malaking pagbabago at opisyal na nakuha si Giannis Antetokounmpo kasama si Bobby Portis Jr. habang nananatili rin si Bam Adebayo sa kanilang frontcourt. So, ibig sabihin, kung magkaroon man ng theoretical pathway si Kai, hindi ito bilang kapalit ni Bam o bilang major frontcourt acquisition, mas makatotohanan itong pag-usapan bilang developmental depth, training camp buddy, two-way possibility o chilling project, depende sa available roster spots o sa magiging desisyon ng organisasyon.